Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Friday, happy Vesper sa ating pong mga kapatid at sa ating pong mga nakakasama sa ibang bansa. Magandang morning po sa inyo. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw, anumang pong oras inyong kayo nalalagyan sa mandako kayo ng mundo naroroon, ay laging inyo pong maalaala na kayo po'y minamahal ng labis at labis ng ating pong mahal na Diyos. Siya po'y lubos na nagmamalasakit at nagnanais na tayo po'y pagpailaing mainam. Pumuli ang likod kay Kristo, si Brother Marlon Diego. Nag-aanyaya na atin pong simula ng ating pong araw na uunahin po natin ang ating pong Diyos. Opo, maminamahal ko ba ang sabi ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang ating pong part ay yung ating pong paghanap sa kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang part po ng Diyos ay yung pong i-provide ang ating pong pangailangan. Huwag tayong magkamali, maminamahal ko, na madalas sa ating hinahanap, yung all these things shall be added unto you. Right away, kapag natagpuan nyo ang Panginoon, gaya nyo hinanap nyo yung buong puso, ay kasunod na po iyon at ipagkakalob sa atin. Kaya nga ang kabalisahan ay mawala nawa sa atin. Kaya nga po sa umagang ito, magsama-sama tayo, maminamahal ko, na mawit papuri sa Diyos, manalangin at mag-aral na kanyang mahalagang mensahe ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Sa mga nagtataka po na wala tayong live streaming, real time na pagsasahim papawid, ay wala po kaming internet, ano po, at ang kinakain po yung load ng malakas kapag magkasabay ang Google Meet at ang FB Live. At kaya minabuti po natin na nire-record lang po natin to upang may i-upload po natin kapag bumalik na po ang aming po internet connection. Binabati po natin ang ating mga kamanggagawa sa Panginoon sa magitan po ng Google Meet. Magandang morning at magandang tanghali, Ate Edith, Sister Marical, Sister Ami, at sa inyong buong family. Happy morning devotional po. Magandang morning po. Happy morning devotional, Brother Marlon and family, kila Ami, kaya sa mga kina Marical. At sa mga kapatid po, mag-Google Meet na po tayo para tayo pa'y pagpalain ng ating Panginoong Diyos sa buong araw natin. Happy Vesper at happy morning devotional po sa lahat. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Happy morning devotional and happy Vesper and happy Sabbath po. Good morning po sa mga kasama po natin sa Google Meet. Happy Vesper po. God bless us all. Yan, maraming salamat sa ating pong mga pagbati. At pahintulutan nyo, natin naman din pong babatiin ang ilan sa mga ating nailista, no po, na nanood at nag-react, nag-share ng video kahapon. Nabati po natin sila Manang Melda Gostilo, Sister Flor Sanoria, si Sister Carl B. Velasco Rojas, Sister Jennifer Casimo, Romel Sabino, Mark Perly Garcia, na aking kasamahan sa hanap buhay. Gayun din po si Brother Jerome Bitog, Sister Leonie Gregorio Evangelista, at kapatid nating Ligaya Santiago Domingo, Sister Arsenia Merioles, at ang ating kapatid na Rogen Pajares, Sister Jesus Austria, Sir Raul Di Castro, Sister Judy MacLife, Sister Janet Maravillosa Inampas, Sir Cyrus Bermejo, Edmund Valdez, mga ating pong layman doon po sa lugar ng Hillview. Ang aking kasama sa buhay, Tonton Agulto, Sister Marina Langrio, at ang ating pong kaibigan, Kumpare Joe Aaron. Binabati din natin ang ating pong mga kinabibilang distrito, ang South Bataan District at ang buong Area 3, ang Olongapo, Zambales at Bataan ng mga churches sa panguna natin pong mga district pastor, Pastor Reyes Cabusa, at ang ating area coordinator, Pastor Mark Hill Sarabia. Nabati rin natin ang ating mga kasamahan sa hanap buhay. At gayon din naman po ating pong binabati ang ating pong mga sponsors and followers, at pinasasalamatan na rin pagkatunay nga na nariyan kayo lagi, sumusuporta at sumusubaybay. May God bless you more mga kapatid. Ano po? At ating pong binabati rin ang ating ang ating pong may kaarawan ngayon, no po? At maligayang kaarawan, happy birthday
kay Sir Donald Scarpio at sa atin pong pamangkin sa pinsan, Jasmine Fernandez. Nawa marami pa po ang inyo pong masumpungang birthdays na pinagkakaloob natin pong mahal na Diyos na pinuno niya ng kanyang napakayaman at nag-uumapaw na blessing sa lahat ng aspeto na pong buhay, at masumpungan nyo na kayo po ay iniingatan, sinusubaybayan, pinangangalagaan ng ating pong mahal na Diyos. Dahilan dyan, ang pagbati natin ay Happy birthday! Ayan, maligayang karawan sa mga birthday celebrants po natin. At ating pinasasalamatan din ang ating pong mga sharers. Maraming salamat po sa inyong pong kasipagan, sa inyong pong katyagaan, at sa inyong pong commitment na ibahagi ang mabuting balita. Kaila Sister Rebecca Pelayos, Sister Nora Arena, Ate Sara Lim, Sister Jennifer Casimo, Sister Pereyes, Ate Juby Mikit-Pikit, Sister Mary. Every gising is a blessing. Kaya nga po, lagyan ng ngiti ang ating mga labi. Huwag na po kayo mahihiya. Sige po, lakihan ng ating pong pagngiti. At unay nga na sa bawat ating pagngiti ay nalulunasan ang ating pong mga nararamdaman, ng mga kasakitan na po, kasi ang sabi ng banal na kasulatan, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. At bilang mga lingkod ng Diyos ay marapat lamang na masumpungan din sa atin yan, kapag ang wika ay rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Magalak tayong lagi sa ating pong mahal na Diyos. Okay, so ating pong binabati rin ang ating pong mga nasa Google Meet, at paumanhin po sa ating pong mga nasa FB Live. Wala tayo ngayon FB Live kapag mayroong problema sa aming pong internet connection. Magandang morning at happy Friday, Brother Alan, Ate Lita at Ate Sara, at sa inyong pong buong family. Good morning po. Happy Vesper po sa lahat. Happy morning devotional. And God bless us all po. Good morning po sa lahat. Happy Preparation Day po at happy morning devotional. God bless us all. Magandang araw po ng Biyernes sa lahat at sa inyo, Brother Marlon, at sa inyong pamilya, at sa bawat isa po narito. Sama-sama po tayong pagpalain, and happy Vesper. Ayan, maraming salamat sa inyo pong pagtugon at sa mga pagbati. Ang oras po natin, 5:53 in the morning. Kaya nga po, ano pang hinihintay? Huwag nang magatubili, huwag nang papigil pa. Tayo po ay bumangon-bangon na, gumising-gising na, at hali na po ang lahat. Tayo po ay mag-morning devotional na. Ang panawagan po ay para sa buong pamilya, sapagkat God loves the family. Atin pong pagbalasakitan ang buong pamilya. Wala pong maiiwan, lahat kasama. Sa altar ng Panginoon, tayo po'y magtungo, at sa ilalim ng bandera natin, Prinsipe Emmanuel, ay nagkakaisang sinasabi, as for me and my house, we will serve the Lord. Tayo po muna ay manalangin bago tayo patuloy na umusad. Panginoon naming Diyos, sa oras na ito, panandalian kami po'y hihinto upang hilingin ang banal niyong Espiritu, sapagkat tunay na amin po kinikilala, salat kami sa karunungan. Hindi namin maintindihan ang mga bagay na espiritual, sapagkat ito ay naunawaan sa pamagitan ng banal niyong Espiritu na magbibigay kaunawaan sa amin. Kaya nga po, ngayong umaga, nawa ang malaking takal ng banal niyong Espiritu ang inyong ipagkaloob sa bawat isa, na pagkalooban kami ng karunungan mula sa langit, na magkaroon kami na kahandaang makinig ng inyong salita, alisin ang mga kabagabagan, kabalisahan, at mag-focus kami upang ang tinig nyo lamang po ang siyang amin pong mapakikinggan ngayon. Ang aming puso, ang aming pong isip ay handa rin sa pagtanggap ng iyong mga katotohanan at pagkakabuhayan ng iyong mga katotohanan, sapagkat tunay nga, kapagkat nalalaman ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa amin, at ang salita ng isang katotohanan ang siyang magpapabanal sa amin. Maasa kami ng buhay namin sa mundong ito ay maihanda para sa buhay namin sa walang hanggan diyan sa sangkalangitan. Kung paano ang pamilya natitipon, nagkakaisa rito,
ay gayon din ang pamilyang iakyat sa sangkalangitan na aming pong paninirahan sa walang hanggang buhay. Nawa, ang blessing nyo ay sumagana sa bawat isa sa amin sa lahat ng espiritu ng buhay, sa pagkatunay na yung bayan ay hinahanap kayo ng buong puso at nang matagpuan kayo at mapakinggan ang iyong tinig at mabless ang bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sa pagdinig sa banan, sa pagpapatawad sa aming pagkakasala, ang inyong mga helnawa ang aming makasama, na kami po ingatan at bantayan, ang lahat po ito iniling alang-alang sa dakila pong pangalan ng aming pong Panginoong Hesus. Amen and Amen. Okay, so hayaan nyo, natin pong i-share sa screen ang ating pong babasahin. Okay? Matapos, yun pong paralitiko, yung pong may karamdaman for 38 years na pinagaling na ating pong mahal na Diyos, ngayon naman dadako tayo sa isang milagro pa na ginawa ng ating pong Panginoon. Minsan pa, mamnamal ko, ang pinakamagandang kwento maaaring marinig, ang pinakamagandang kwento maaaring ating pong ma-share ay ang buhay, kamatayan, muling pagkabuhay at panatiling buhay alang-alang sa pagmamahal ng ating pong Panginoong Hesukristo. At inanyaya ko po kayo na lagyan natin ng pagbubulay-bulay ang ating pong pagbasa at pakikinig at samahan po natin ng maraming sangkap na panalangin. Okay, so ang ating pong pamagat, pinagaling ang bulag, Agosto 22. Ayan. Kahit ang tao ito o ang kanyang mga magulang ay hindi nagkasala, kundi upang ang gawa ng Diyos ay mahayag sa kanya. Mula po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 9, talatang 3. Alam nyo, minsan, meron po tayong misconception na po tungkol sa mga pagkakasakit. Right away, parang ating pong iniisip, nagkasakit yan dahil ay nagkasala at nagkaroon ng paglabag. In a way, mga minamahal ko ay maaari nating sabihin na ito'y dulot ng kasalanan talaga, no? Kasi kung walang kasalanan, wala po talaga na mga karamdaman at wala pong mga pagkamatay. Lahat ng mga nangyayari sa buhay nating hindi maganda ay dulot po ng pagkakasala. Pero pinaliwanag ng ating pong mahal na Diyos sa pamamagitan po ng kasaysayang ito na hindi lahat ng mga pagkakasakit ay dahilan sa nagkasalang nanay o nagkasala yung mismong tao, no po, kundi minsan ito po ay ginagamit upang maihayag ang kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos. At itong mga pagkakasakit, ito rin ang ginagamit ng Diyos upang ang tao'y pagpakumbabain. Kita nyo mga kapatid ko, no? Excuse me po. I-observe nyo, minsan yung tao masungit, minsan ay parang leon at umuungal, pero pagka nagkasakit, ay nako, napakabait, no po, naman ko, walang imik, madalas, no po, at parang hindi mahuhulugan ng pinggan o sa kanya pong kaamuhan. Pero pagka gumaling, ayun na ang magiging problema. Pero anyway, ang ating pong pag-aaral ay tignan natin. Okay, tignan po natin ang laman. At sa pagdaan ni Jesus ay nakita niya ang isang taong bulag mula pa sa kanyang kapanganakan. At tinanong siya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, "Guro, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang upang ito'y ipanganak na bulag?" Sa tanong ng mga alagad kay Jesus, ipinakita nila na inaakala nilang lahat ng sakit at pagdurusa ay bunga ng kasalanan. Totoong katotohanan ito. Yun po yung binabanggit ko sa inyo. No po? Pero tingnan natin. Sabi niya, ngunit ipinakita ni Jesus na isang pagkakamali. Ang pag-aakalang bawat isa na lubhang nagdurusa ay isa ring malaking makasalanan. Yan. So, yan po yung nililinaw ngayon. Pero kung inyo pong i-observe, maminamahal ko, at atin pong susuriin, madalas sa mga pagkakasakit talaga naman, dahilan sa pagsuway. Ano po? Sinabi ng bawal, sabi ng kasabihang tao, masarap daw ang bawal. Ayan, yan ang nagiging problema mga kapatid ko, no? Yung mga pagsuway natin sa batas kalusugan na kung saan ay nagdudulot sa atin ng pagkakasakit. Pero may mga instances na maganda naman na yung lifestyle, tama ang iyong kinakain, tama ang iyong iniinom, at tama ang iyong lifestyle, ang iyong pagtulog, 8 hours a day, at umiinom ka ng tubig na 8 glasses a day or more, ipinapractice mo nung nag-exercise ka.
pero ganun pa man ay nakakaranas pa rin ng mga pagkakasakit. Yan. So ito po ngayon ang ating pong tinitingnan, ano? Hindi lahat ng pagkakasakit ay gawa po na nagkasala yung mismong tao, yung kanyang mga bulag. Pero gusto ko po sa inyong ipaalala, mga minamahal na magulang, ano, lalo na po yung mga bago pa lamang po nagpapamilya. Napakahalaga po ng inyo pong kakainin at iinumin at ang inyo pong lifestyle. Kasi habang kayo po, kunyari, ay nagbubuntis, mga minamahal ko, na ipapasa po natin yung ating pong sistema ng pangkalusugan sa atin pong mga anak. Kaya kung gusto po natin yung ating pong mga anak ay maging malusog, lusugan din po natin, mga minamahal ko, yung atin pong pagkakoceive sa ating pong mga anak na ito. Okay, balik tayo sa ating pong pinag-aaralan. Okay, habang itinutuwid niya ang kanilang mga pagkakamali, lumura siya sa lupa at gumawa ng putik sa laway. At pinahiran ng putik ang mga mata ng bulag at sinabi sa kanya, "Humayo ka, maghugas ka sa lawa ng Siloam," na ang kahulugan ay sinugo. At siya ay yumaon at dumating na nakakakita. Sinagot ni Jesus ang tanong ng mga disipulo sa kanya sa praktikal na paraan. At sa paraang karaniwang sinasagot niya ang mga tanong na ibinibigay sa kanya mula sa pag-uusisa. Nako, ang ganda nitong senaryo na to, mga kapatid, ano? Habang siya ay kinukwestiyon, habang siya ay tinatanong, at gumagawa siya ng kaparaanan upang lapatan ng lunas yun pong bulag na nasa kanyang harapan. Magtataka ka, no, mga kapatid, ano? Maari naman sa isang iglap ay gumaling. Pero makita nyo, meron pong bahagi yung tao, no po. Anong ginawa? Yung pong nilagay sa kanyang pong mata ay siya po'y pupunta doon sa Siloam at pagkatapos huhugasan at pagkatapos doon ay siya po ay gumaling. Ano po ang dahilan kung bakit gano'n, ano po? Alam nyo, yung part po natin dapat meron tayo, no? Yung pagiging masunurin at yung pagpapahayag ng pananampalataya. Tanong sa inyo, kung hindi po siya pumunta doon sa Siloam, makapaghuhugas po ba siya ng kanyang mata at siya po ay makakakita? Di ba't hindi? So, ang kailangan po yung pagtugon natin, pero huwag niyo po yung pagkamali, yung pong pagpapagaling, yan po ay sa kapangyarihan ng ating pong Panginoong Hesus. Hindi po dahil dun sa putik na lagay sa kanyang mata, hindi dahil dun sa pagsunod po ng tao, kundi yan po ay sa habag at awa at sa kapangyarihan po ng Diyos. Kasi mamaya, makikita nyo po kung anong gustong i-drive ng Panginoon. Minsan, natatabunan yung pinaka-importante, naguguluhan tayo sa mga bagay-bagay na yung pinaka-importante na dapat natin pong bigyang pagpapahalaga, natatabunan po iyon. Okay, tuloy po natin. Ang sabi dito, ang mga disipulo ay hindi tinawag na talakayin ang tanong kung sino ang nagkasala o hindi nagkasala, ngunit upang maunawaan ang kapangyarihan ng Diyos. Ayan. Mga minamahal ko, no? Yun ang pinaka-importante, no po? Yun pong malaman natin na yun pong nangyayari ay sa kapangyarihan ng Diyos. Natin po itong kilalanin. Natin pong i-acknowledge ito, mga minamahal ko, na ito po'y atin pong ipangalandakan. Pero minsan, mamaya siguro, maaari nyo pong i-share ang inyong pong mga experiences, ano, kung meron man, na minsan natatabunan ng kung ano-ano ang atin pong dapat na maging kapakinambangan. Minsan yung ating kabalisahan, yung minsan yung ating pong mga pagtatanong-tanong, yung kuryosidad natin, ay natabunan na yung pinaka-importanting bagay na dapat sana ay atin pong malaman. Lalo-lalo na sa spiritual na usapin, yung pong kapangyarihan ng Diyos. Minsan, napakarami nating tanong at napakarami nating mga inuusisa na kung saan yung pinaka-importanting bagay, tinutuklaw ka na. Hindi pa natin makita-kita yon. Okay, so yun po nangyari dito po sa tagpong ito, no po, na kung saan ay ninanais sana na dapat ang maging prioridad at importansyang ipagkaloob ay dun po sa malaman at maunawaan ang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang awa at habag sa pagbibigay ng paningin sa mga bulag. Ito ay upang ang lahat ay makumbinsi na walang nakapagpapagaling na kabutihan sa luwad o sa pool kung saan siya ipinadala upang maghugas,
ngunit ang kabutihang iyon ay kay Kristo. Ibabalik po natin lahat. No, lahat po ay ibabalik natin sa pagkilala sa ating pong Diyos na nagkaloob nito. Opo, minsan natatabunan no pong pinagkaloob, yun pong nagkaloob. Minsan natatabunan, yun pong nang nilikha, yun pong lumikha. Ganun po ang nangyayari minsan, may kadalasan, pero dapat lagi ay maibalik tayo sa tamang pananaw na dapat ay lagi nating unahin, pasalamatan, kilalanin ang atin pong mahal na Panginoon Diyos. Minsan, ito po, nangyayari to, kapag may tumulong sa ating ibang tao, nakalimutan na natin yung Diyos na kumilos doon sa puso ng tao upang ikaw ay tulungan. Tandaan, ang haka at ang paggawa na mabuti galing po sa Diyos. Sa ating pong likas na tao, ay wala po tayo noon. Ang minamahal ko, ngunit lahat yan ay nanggagaling po sa ating pong mahal na Diyos. Kaya nga, dahilan dyan, kapag gumamit ang Diyos ng mga tao, mga kapatid, opo, pasalamatan yung tao. Pero huwag niyo pong kalilimutan, pasalamatan at kilalanin ang Diyos na gawa doon sa tao na yon upang ikaw po ay tulungan. Gayon po ang dinadala sa atin po, na maintindihan na ang sabi, walang nakapagpapagaling sa kabutihan ng luwad o doon sa pool ng silom, kung saan naghugas, naglublob yung tao na bulag. Ngunit ang kabutihang iyon ay kay Kristo. Kaya napakahalagang leksyon ng ating pong mga natututunan ngayong umaga ito. Okay, atin pong ipagpatuloy ang ating pong pagbasa. Ang wika pa dito ay ganito: ang mga kaibigan at kapitbahay ng binata na pinagaling ay tumingin sa kanya na may pag-aalinlangan, sapagkat nang madilat ang kanyang mga mata, ang kanyang mukha ay nagbago at lumiwanag, at sinabi niyang parang ibang tao. Mula sa isa't isa ay naipasa ang tanong, siya ba? At ang ilan ay nagsasabi, ito ay katulad niya. Ngunit siya ay tumanggap ng dakilang pagpapala at nilutas ang kontrobersya na nagsasabing, ako ay siya. Alam nyo, mga kapatid, kung ating i-imagine to, na di ba nakakita na tayo ng mga bulag, minsan pagka bulag nadidisporma yung pong ng mata, po, at iba yung kanya itsura. Pero kung ating titingnan ang isang normal na mata, ay maganda yung kanya pong pagkakatingin, po. At siguro marahil kaya ganito yung kaisipan ng mga nakakita sa kanya, ito nga ba siya? O parang kamukha lang naman. Pero ito po ay nangyari na sinabi po at nagpatotoo nung pong mismong pinagaling na siya talaga yung pong taong pinagaling. Kasi alam nyo, ganito, kapag ang Diyos ay gumawa sa buhay po natin, at kapag ang puso natin ay naliligayahan, at ang ating nagiging totoo sa atin, ang sabi ng Biblia na rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. At ang wika niya, maging mapagpasalamat sa lahat ng mga bagay, ay tunay nga na ang aura ng mukha ay mag-iiba. Opo, mga minamahal ko, hindi po may kakaila. Lahat tayo ay nagdaranas ng mga pagdurusa. Nagdaranas tayo ng mga kapigatian, ng mga kalungkutan, ng mga takot, pagkabalisa. Lahat yan, yung kabigatan na ating pasan-pasan, lahat yan. At yan ay nagdidisporma yung ating pong mga aura ng mukha. Whether we like it or not, mga minamahal ko, minsan, hirap na hirap si Amor Solo na iguhit ang ating pong mga muka dahilan sa lukot-lukot, dahil sa marami nating mga iniisip at pinagkakabalisan. Pero tandaan, ang taong may Diyos ay meron pong pag-asa lagi, na kung saan ay kaya tayo nakakangiti, kaya tayo ay may kapayapaan, mga minamahal ko, ay sa dahilang meron tayong Diyos na sa atin ay nag-umiibig at nagmamalasakit. Kaya nga, dapat ay maganda ang ating pong aura. Ay kagaya po nito, nakaranas siya ng isang malaking pagpapala sa Diyos at nasumpungan na kakaiba ang kanya pong muka. Okay, balik tayo dito. Pagkatapos sinabi niya sa kanila ang tungkol kay Jesus at sa pamamagitan ng paraan kung paano siya pinagaling ni Jesus. At nagtanong siya, nasaan siya? Sinabi niya, hindi ko alam. Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. At araw ng Sabat nang gumawa si Jesus ng putik
at idinilit ang kanyang mga mata, kaya't sinabi ng ilan sa mga Pariseo, ang taong ito ay hindi sa Diyos, sapagkat hindi niya nagawa ang isang araw ng Sabat. Mga himala, at nagkaroon ng pagkakahati-hati sa kanila. Hindi nila alam na siya ay gumawa ng Sabat na nakakaalam ng lahat ng mga obligasyon nito na nagpagaling sa lalaki. Minsan pa, kagaya po ng pagbabagaling ng lalaking paralitiko, at ito pong pinagaling na bulag, minsan pa hindi po nakita ang kabutihan ng Diyos. Hindi po nakita ang kanyang kapangyarihan, kundi lumikha ng isang pagkakagulo-gulo. No po, yung pong kalituhan na yung pong pangingilin ng araw ng Sabat ayon po sa kanilang inilatag na mga kaugalian. Minsan pa uli, huwag niyo pong ipagkamali sa mga bago pa lamang makikinig sa ating pag-upload po sa FB Live. Huwag niyo pong ipagkamali ng ating pong mahal na Diyos, gaya ng bintang ng mga skribat para sa iyo. Ating pong Panginoon Jesus, siya po ay nagtuturo na labing yung Sabat. Hindi po, kundi itinuturo niya kung papaano natin ipangingilin ang araw ng Sabat. Sa mga pag-aaral pa natin, mga minamahal ko, sa susunod, ang sabi ng ating Panginoon Jesus bilang tugon dito sa binibintang sa Kanya, ang sabi niya, matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Kasi mga minamahal, sino po ang maaari makapag-interpret ng kautusan, kundi yung gumawa ng kautusan? Tayo po ba'y makikipagtalo doon po sa gumawa ng kautusan? Mga minamahal ko, kaya nga ito pong mga skribat para sa iyo na bigo na makilala ang Panginoon Jesus, sapagkat pinilit nila ang kanilang kaugalian, pinilit nila ang kanilang tradisyon laban doon sa sinasabi mismo ng banal na kasulatan. Okay, so kaya nga po mga minamahal ko, huwag natin mamiss ang mga importanteng bagay na dinadala sa atin at ating pong mga aralin, na kung saan ay dinadala tayo sa pagkilala sa kabutihan at kapangyarihan sa awat habag ng atin pong mahal na Diyos. Yan. So yan po ang ating pong talakayin ngayong umagang ito. Napaganda ng ating pong binasang istorya at napakahitik po sa aral ng atin pong mga matututunan. Kaya nga po, kung meron tayong nais ibahagi sa pagkakataong ito, maaari po tayo mag-share ng ating pong mga karanasan. Ano po? Paano nga ba magkaminsan namimiss natin yung importanteng bagay? No po, paano ba ang dapat gawin? No po, kung paano ang importansya na yung mga pagtuturo ay atin pong masagap yung kanyang kagandahan, ano po, yung ating kapakinabangan. Magkaminsan kasi talaga na tayo po ay natatabunan ng mga bagay-bagay, ano pat yung pinaka-importante ay hindi natin po natatagpuan. Katulad halimbawa, sabi po ni Sister White, tingnan niyo po sabi nito. Ang sabi niya po sa akin na sabi niya, marami ang gumugugol ng personal na debosyon sa Diyos, na kung saan nabibigo sila matagpuan ang kanilang Diyos na pinag-uukulan ng debosyon. Biruin niyo yan, mga kapatid, naglalagay na ng debosyon. Pero ang sabi, hindi natagpuan ng Diyos sa kanila pong ginatag na debosyon. Bakit? Sapagkat ang sabi niya, marami ang abala. Ano pong ibig sabihin? Nahati ang kanila pong atensyon. Hindi po nakapokus mismo sa Diyos lamang, kundi meron pong kahati ang ating pong Diyos. Kaya nga hindi nasagap ang tamang pangaral ng ating Panginoon, sapagkat ang atensyon ay hati. Minsan ganun po tayo, no, mga minamahal ko, o madalas ay ganun po ang ating pong nagiging kalagayan. Okay, kung meron kayong nais na ibahagi, ay open po tayo upang kayo po ay pakinggan. At sa ating pong pag-upload nito ay magiging blessing sa ating pong mga nakakasama. Ipag-pray po natin mga kapatid, at isang araw kami na wala na ding internet. At ang sabi na amin pong tinawagan ay 36 hours. So, ibig sabihin, isa't kalahating araw sana ang kanila pong pag-address ng amin pong problema sa internet connection. Okay. But anyway, balik tayo sa ating pong aralin. Okay, meron po ba yung nais na idagdag? Meron po ba kayong nais na i-share ng mga karanasan ng kabutihan ng ating pong mahal na Diyos? At kung meron po ay welcome po kayo na yan po ay nyo pong ibahagi, mga minamahal kong kapatid at mga kaibigan natin sa ating pong Google Meet. Ayan.
Okay, sino yun? Okay, Brother Alan, sige po, go ahead. Gandang umaga po muli. Nais kong basahin, ibahagi sa inyo ang nakasaad sa Desire of Ages, page 471. Sabi po ni Ellen G. White dito, karaniwang pinaniniwalaan ng mga Hudyo na ang kasalanan ay pinarurusahan sa buhay na ito. Ang bawat pagdurusa ay tinuturing na parusa ng ilang maling gawain, alinman sa nagdurusa mismo o ng kanyang mga magulang. Totoo na ang lahat ng pagdurusa ay bunga ng paglabag sa batas ng Diyos. Ngunit ang katotohanan ito ay naging baluktot. Si Satanas ang mayakda ng kasalanan at lahat ng mga resulta nito ay umakay sa mga tao na tingnan ng sakit at kamatayan bilang nagmumula sa Diyos, bilang kaparusahan na di makatwiran na ibinibigay dahil sa kasalanan. Kung kaya't ang isa na dinadaanan ng matinding paghihirap o kapamakan ay may karagdagang pasanin na ituring bilang isang malaking makasalanan. Tutunan po ito mga kapatid, nung panahon po kasi na mga kapatid, at magpahanggang sa panahon na to, ay discriminated pagka merong karamdaman. Katulad nun, yung bulag, nandun lang siya sa isang sulok. He's been there all along. Kasi walang pumapansin sa kanya. Ang mga Hudyo, ang reflection sa kanya, makasalanan ka, kaya ka binibigyan ng ganyang pagdurusa. Ay sa aminin man natin sa hindi pumapasok po tayo sa mga ganong sistema, mga kapatid, bilang manampalataya. Pag may nakikita tayo ng mga tao na ay yan kasi ay ganito, kaya dumaranas ng ganyang bagay. Pero hindi po mga kapatid, ay ang bigyan po natin, ibaling po natin, yung let's turn the other side of the coin na hindi ang kaaway ang nagdudulot nito. Makakaawa ang ating Panginoon. At sabihin na siya nagbibigay ng biyaya at siya pa rin ang nagbibigay ng pagdurusa, ay iba, maling po yun, maling magkilala na natin sa ating Panginoon. At ito po ay alam na po natin na nandyan palagi ang kaaway. At dinadivert para nga mapasama ang ating Panginoon, ay ang Panginoon ang gumagawa sa inyan ay hindi po ang totoo po, may kasalanan tayo, pagdudurusahan natin, pero ang biyaya po ng ating Panginoon ay bukas, lalo tigit sa mga makasalanan na katulad po natin. Ilawan po, God bless us all. Amen and amen. Thank you, Brother Alan. Yun nga, mga kapatid ko, yung intriga na dinadala po ni Satanas, na kung saan ay lagi, alam ko, makaka-relate po kayo dito, no? Madalas ay kapag may nangyari, ang thinking lagi ay, Panginoon, bakit mo binigay sa amin to? Ha? Mga kapatid ko, ang sabi ng Biblia, maliwanag po kanyang pagkabanggit, ang lahat ng mabubuting mga bagay ay galing po sa ating pong Ama na nagkakaloob nito. Wag po natin ipagkamali lagi na isisi sa Diyos. Kapag may nangyari hindi maganda, sa Diyos. Pagka nagkasakit, sa Diyos. Nakakaawa naman po ang Panginoon, Lagi na lamang pong balingan ng sisi. Hindi po ganun sana, Yan po ang maling kaisipan na dinadala sa atin ng kaaway. Kaya nga ang ating Panginoon Hesus, nilinaw niya ang mga bagay-bagay upang makita natin sa tamang pananaw kung ang ating pong mahal na Diyos ay napakabuti, may bigyan, mahabagin at puno ng awa at mapagpala. Yan. Okay, Ate Sara. Ate Sara muna ha, Sister Imelda. Good morning po at happy Vesper po ulit. Tunay nga pong ang araw ng Sabat, dapat na hindi masama ang gumawa ng mabuti. Tulad nga ng Panginoon, nagpagaling ng araw ng Sabat. Kumbaga sa ginawa niya na yun, hinanapan pa rin po siya ng butas para ang ginawa niya na yun ay isang paglabag. Pero hindi po, sa totoo lang. Ang paggawa ng mabuti ay hindi masama, kumbaga sa araw ng Sabat. Yung ayaw lang po sa kanya, yun lang po ang nag-ano sa kanya na nagparang
gusto siyang parusahan sa mga ganong ginawa niya. At ang nawala na sa ano ko po eh. Kumbaga, parang ganun po. Tayo sa ngayon, di ba po, nagdadalaw sa may mga sakit. Paggawa po ng mabuti yun eh, kaya wala pong masama sa pagpapagaling. Ang masama po ay ang mga gumawa ng kalayawan, ng araw ng Sabat, mga taliwas sa mga likong daan. Kumbaga, sa araw ng Sabat, yun po ay gawin nating katuwiran, tuwid. Kumbaga, at kung tayo po, isa pa po, kung tayo po ay nanalangin na sa karamdaman natin sa Panginoon, huwag na po tayo magdalawang isip pa. Kung saan-saan tayo pupunta, punta tayo sa faith healer, punta tayo sa kung saan na maghintay na lang po tayo na tayo po ay bigyan ng kagalingan ng Panginoon. Kumbaga may pinapaisip pa po sa atin ng Panginoon para sa kagalingan natin. Kumbaga manalangin tayo na lubos taos sa ating mga puso para ang kagalingan niyan ay mangyari. At maging patuloy tayo sa pananalangin, huwag po tayo manghinawa. At iyon lamang po. Sige po. Mamaya na naman po. Amen. Thank you, Ate Sara, sa iyo pong ibinahagi. Bago ko makalimutan, mga kapatid, sa isa sa nabasa ko sa sulat ni Sister White, ito po, napakahalaga nito. At kung gagamitan nyo po ng lohika, masasabihin nyo na tama. Kasi tignan nyo po, sabi niya, sa paggawa natin ng mga intercessory prayers para sa may mga karamdaman, hindi po lahat ay pinagagaling ng ating pong mahal na Diyos. Hindi niya dinidinig ang ating mga dalangin ng pamamagitan ng kagalingan sa may mga sakit. Bakit? Kasi, di ba, basa ng Diyos ang puso ng tao na kung saan sa kanyang paggaling ay lalapastanganin niya muli ang batas kalusugan. So, ibig sabihin mga kapatid, ano ang turo sa atin? Heto po ang turo. Hindi po sinasabi mo ka ng manalangin para sa may mga karamdaman. No po? Pero ang sinasabi sa atin, ipabahagi natin ang batas kalusugan upang sa ating pananalangin, yung ating pong idinadalangin, i-practice nila yung batas kalusugan. Kasi parang ganito lang po. Alam na natin na siya po ay nag-high blood. Alam natin ang kanyang ginagawang pamumuhay ay doon sa pagkain na matataba, maaalat, at kung ano-ano pang paraan ng pamumuhay na sala. Tapos, ipagpipray mo, tapos ay hindi mo sasabihin na, kapatid, para mas maigi na ang ating pong pagaling ay tumulin at hindi natin magkasakit, maaari mong tingnan at ang batas kalusugan upang maging pagpapala sa atin. Yan, so yan po ang ating gawin, na gawin pa nating oportunidad upang dalhin ang mabuting balita sa atin pong mga idinadalangin na may karamdaman. Yan, so napakahalaga po yan. Okay, Sister Imelda, sige, go ahead. Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Dito po yung nakita po natin yung isang tao na bulag na gumawa po yung Panginoon na siya po'y lumura sa lupa at gumawa ng putik sa pamamagitan ng laway at pinahira ng putik ang mata ng bulag at sinabi na humayo at magugas ka sa lawa ng Siloam na ang kalugan ay sinugo. Siya po ay humayo at dumating at nakakita. Yung kabutihan po ng Panginoon dito ay gumagawa po sa atin na mas lalo po tayong lumapit sa Panginoon dahil tinuturuan po tayo ng Panginoon na magpakumbaba kung meron man po tayong mga karamdaman. Kasi ang isang tao, mapagmatayas po yan . Kaya sa ating mga kaya po natin ito nararanasan. Hindi naman po yung Panginoon may gawa yan kung hindi ang kalaban na si Satanas. Ganun din naman po ang katigasan ng tao dahil sa mga kinakain niya. Kaya siya nagkakasakit. Sa pamamagitan ng ganun, kung hindi tayo lalapit sa Panginoon, hindi tayo gagaling at kung hindi tayo naniniwala at nananampalataya, walang paggaling sa isang tao. Na lang po, halimbawa na lang po ako. Meron po ako nung naputukan po ako ng ugat sa mata, high blood, sa pamamagitan ng galit. Yung galit po kasi nakakapagpa-stress at madidisgrasya ka sa pamamagitan yun. Kung ikaw ba hindi nagalit, syempre hindi ka magkakasakit. 6 na taon na po akong hindi uminom ng maintenance, purihin ng Panginoon dahil sa pagbabago ng lifestyle.
hanggang ngayon buhay po ako dahil yung Panginoon bibigyan kanya, tuturuan kanya kung paano ka gumaling. Kung ikaw ay tutulungan mo rin ang iyong sarili. Kung di mo tutulungan sarili mo, paano ka gagaling? Sinasabi nga po dito sa Santiago 5:13-16 ang mabisang panalangin. Mayroon ba sa inyong nagdurusa, manalangin siya? Mayroon bang masaya, umawit siya? Sa 14, may sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ang matanda sa iglesia, sa kanilang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Sa 15, ang panalangin ng may pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon ng Panginoon ang kung anong nagkasala siya ay patatawarin. Sa 16, kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang kasalanan at ipanalangin nyo ang isa't isa upang gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Kung tayo lamang po talaga ay lalapit sa ating Panginoon, talagang makikita nyo kung gaano kabuti ang Panginoon. Kasi tayong mga tao, likas na yung makasalanan, makulit, hindi marunong sumunod, kaya tayo nagkakasakit, tayo rin naman ang may gawa sa mga kinakain po natin. Kung tayo ay magiging masunurin sa batas kalusugan, walang taong magkakaroon ng sakit, kaya dapat po tayo po ay laging makikinig sa utos ng Panginoon upang sa ganun, hindi po tayo magkakasakit. Hindi naman po yung Panginoon nagbibigay ng kasakitan kung hindi ang kaaway na si Satanas at ang taong sadyang matigas ang ulo kaya siya nagkakasakit. Kaya dapat po sa ganung paraan maging masunurin po tayo upang wala tayong maramdaman ng sakit at ipagkatiwala ang lahat sa Panginoon dahil siya ang dakilang manggagamot at makapangyarihan sa lahat. Siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan at kagalingan. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Amen. Amen, Sister Imelda. Ayun, nakita natin yung sa larawan po ng ating pong tinalakay, di ba yung bulag, nilagyan ng ano sa mata, tapos inutusan na magpunta sa silom. Ano pong ginawa niya? Pumunta. Tapos sinunod niya yung utos ng Panginoon. Ganun din po yung aking pong binabanggit ano po. Sa ating pong pagiling na kagalingan, marapat lamang na kasunod po nun yung ating pagiging masunurin sa kanya pong batas kalusugan. No po, kasi nga, tignan niyo po ito ito yung aking pong mayroon akong kasamahan sa hanap buhay na kung saan ay may problema siya sa mga pag-high blood, no, may sakit siyang talaga, pero yung pong mga bawal na pagkain kinakain at ang sabi niya ay katwiran niya may gamot naman. Tanongin niyo po kung nasa na ngayon. No, yung mga kapatid 6 feet under the ground na po siya. Kaya nga hindi po uubra hanggang ganun pong katwiran na po na magpapatuloy tayo sa pagsuway. Kaya kinakailangan po, ma'am na mahal ko, after na tayo humiling ng kagalingan, ay gawin naman din natin ang batas kalusugan na siyang daan tungo sa ating pong kalusugan at kagalingan. Ayan. Okay, Brother Alan, go ahead. Nice ko rin may bahagi. Sabi po dito, ang pagpapagaling sa taong bulag ay madalas na naunawan bilang si Jesus ay nagpapagaling ng parehong pisikal ng mga mata at pangitain ng puso na nagbibigay daan sa isang tunay na pagkilala sa biyaya at katotohanan ng Diyos. Ang akto ng pagtingin na parang mga puno ay minsan binibigyan kahulugan bilang isang estado ng paunang spiritual na kamalayan kung saan ang isang tao ay may kakayahang makakita ngunit walang ganap na pangunawa. Ang ikalawang pagpisil ng ating Panginoon doon sa bulag ay mahantong sa isang mas malinaw, mas natatanging pangitain na sumasagisag sa pagkamit ng spiritual na pangunawa at ang malinaw na pangunawa sa pag-ibig ng Diyos. So ito mga kapatid ay patungkol po ito, hindi lang po sa physical na pagkabulag, kundi ganun din sa spiritual na pagkabulag. Pagkatapos po ng pag-ipon ng ating Panginoon, saan po siya pinapunta? Magpunta ka doon, magugas ka. Saan po tayo pupunta? Kapag tayo may karamdaman, physical man o spiritual, sa Panginoon lamang po mga kapatid. Magugas po tayo, ibigay po natin lahat sa Panginoon. Sa parang yun mga kapatid, makakatamo tayo ng ating kagalingan. Salamat po. Amen and amen. Ayan, ang ating Panginoon Jesus kasi mga kapatid ko, no, kung siya pa ay nagpapagaling, holistic ang kanya pong pagpapagaling. Ano po bang ibig sabihin? WHO meaning ng good health, mga manakal ko kapatid, ay mabuting kalagayan ng ating pong physical, ng ating mental, ng ating social, ng ating emotional, ng ating pong spiritual.
Isa man doon ang makompormiso, hindi na po ibig sabihin ay meron kang good health. No po? Kaya nga ang ating pong Panginoon siya pag nagkapagaling ay iyan po ay kabuuan. Kaya makita nyo, yung pong bulag nung siya'y gumaling, ano pong ginawa? Sumaksi para sa Panginoon. Ano pong nangyari? Spiritual healing, meron po siya. Nanambalik ang kanya pong pananampalataya. Nanambalik, na-revive ang kanya pong parang nawawalang pag-asa sa ating pong mahal na Diyos. Yan, kaya napakahalaga po na makita natin ang tunay na nagpapagaling ay ating pong mahal na Diyos. Okay, bago tayo mag-pray, sige po Ate Sara. Okay, sige po. Isang maikling dagdag lang po. Talaga pong need natin ng exercise. Hindi lang po sa pampisikal, lalong-lalo na po sa pang-spiritual. Kung paano po natin pinapakain ng literal ng malulusog na nagbibigay kalusugan ng ating mga pampisikal, gayon din po pakainin natin ang ating pang-spiritual ng malulusog na aral ng Panginoon. Yun po ang sikreto nun. Salamat po. Amen, Ate Sara. Naalala ko tuloy, kahapon nag-practice na kami ni Sister Imelda mag-exercise. Di nga lang na-upload ni Sister Imelda yung aming workout video. Practice na namin, Ate Sara. Kami ay na dito sa bahay. Naglakad muna kami sa papuntang palengke, tapos kami ay nag-workout dito sa bahay. Ang resulta, tulog maghapon. Kala ko nagutom po. Pero masarap mga kapatid. Nag-BP kami, ay normal yung BP namin. Kaya tama yung sabi ni Ate Sara na po. Pagkain at physical activity, both physical at spiritual. Okay, Ate Lita, sige po, go ahead. Hey, good morning po. Maraming salamat sa mga nag-iisip ako kung ano pa hindi pa nasabi, pero marami na kayong nasabi at tama naman po yun. Ang kulang na lang ay sa atin, kagaya nga, lagi nating tandaan ang mga pagkakasakit, hindi po yan galing sa Panginoon at hindi niya kinatutuwa. Kaya nga sa kanya pagpapagaling, mayroon ba kayo narinig na pinili niya kung sino yung pagagalingin niya? Hindi naman po ang mahalaga ay basta lumalapit sa kanya, wala po siyang tinataboy. At ang pinakamahalaga, tapos magpagaling, matutong magpasalamat. At sa pagpapasalamat, hindi lang sa bibig, kundi may gagawin ka. Yung pagpapasalamat na iiwasan na, yung pinagmulan, yung pagkakasakit, at kumbaga ay yung tsansa na yun na binigay ay ipaglingkod na natin sa Panginoon. Kasi marami kasi mga tao, pagalingin mo lang ako, maglilingkod na po ko, Lord. Pero pag pinagaling naman, hindi ba nakakalimutan naman yung pangako? Kaya lagi po nating isipin yun na magbalik po tayo ng totoong pasasalamat sa ating Panginoon. Yan po, God bless us all po. Amen. Amen and amen. Ayan. Thank you so much sa inyo pong mga pag-share. Nawa nabusog tayo sa ating pong spiritual na almusal. At nawa, mas lalong maging kapakinabangan sa atin ito sa pamagitan po ng atin pong pagnanais na ito'y i-apply sa ating pong mga buhay. Okay, tayo po ay humingi ng tulong sa Diyos at kapangyarihan na lahat ng ating natutunan, ito po'y mag-reflect at makita sa atin pong paraan ng pamumuhay. Ayan, God bless everyone. Shalom and miss pa mga kapatid. Bye-bye!